Magandang gabi sa lahat ng ating mga kasambahay. Dito po tayo ngayon sa ating Tinig ng Marino. And this time, pag-uusapan natin ang katatapos na Maritime Week celebration. And with us, as usual, ang ating co-hosts, walang iba kundi si Engineer Nelson Ramirez. Engineer, magandang gabi sa inyo, Engineer Nelson. Magandang gabi sa iyo, Ann, at magandang gabi, Arian, at magandang gabi sa ating mga televiewers. Okay, Engineer, meron tayong panauhin dito, isa pong organizer ng Maritime Week celebration, none other than Ma'am Arian Ramirez. Magandang gabi, Miss Arian. Magandang gabi din po sa inyong lahat. Magandang gabi, Miss Rentoy. Magandang gabi, Engineer. Okay, tama-tama. And pag-uusapan natin ngayong gabi, Engineer Nelson, ang tungkol dito sa katatapos na Maritime Week celebration. Ma'am, ano ba yung mga naganap doon sa, you are the co-organizer ng Maritime Week celebration. Tell us, ano ba yung mga naganap doon sa Maritime Week celebration? Well, on the 22nd, which was Monday, we had the motorcade. Ang ganda tingnan ng motorcade, Miss Annie, kasi yung sa sides, may mga cadets na actually naka-uniform. Habang dumadaan yung mga vehicles, it was attended by more than 30 companies or organizations. And then, habang dumadaan yung vehicles, nasa side may mga kadete na nag-wave nila yung kanilang mga flags, tapos naka-salute sila. Okay. So, napakaganda tingnan ng motorcade na yon. Yung mga kadete yun, ng mga manning agency, doon sa harap ng kanilang manning agency, ano nila yung kanilang mga kadete. Okay, how many manning agencies? Speaking of the manning agencies, marami tayong mga manning agencies, right? Engineer About Nelson, 300. 300 manning agencies dito sa Pilipinas. Okay, ba? Konti lang yun kung titingnan mo. What do you think, Engineer? Konti o marami? Hindi na yan kaunti. Gawa ng super marami na yan. Super na. Super marami na yan. Super marami na yan kung tutuusin. Okay. Ano yung mga... tatanungin ko po, ito yung susunod kong katanungan. Sino yung mga naging panauhing pangdangal doon sa pagtitipo na yon, sa celebration, Maritime Week celebration? Di ba mayroon tayong tinatawag na Philippine Seafarers Congress? Sino yung mga naging panauhin ninyo doon? Well, after kasi nung motorcade, dire-diretso nagkaroon ng cutting ng ribbon. Ang nag-cut po ng ribbon sa namin ay si Senator Grace Poe. Okay. Kasama si former President, now Mayor Joseph Estrada. So sila po yung nag-cut na, just nabigay sila ng speech. Okay. And then What was the they joined us. speech of the Senator Grace Poe there? Well, she talked about how much the Filipino seafarers should be supported, how the parang mga tulong nila sa bayan, kung ano yung mga Appreciated niya yes, yung... she showed appreciation to the Filipino seafarers. At saka nag-thank you din siya para sa support na, kasi sabi niya, minention ni Miss Poe na nung panahon ng kanyang tatay, nung nabubuhay pa kanyang tatay, marami daw mga fans na seafarers din. So, nagpasalamat din siya sa kanya. Okay. Mayor Joseph Estrada was also there. What was his... ano ba yung binigyang... ano ba yung message ng ating mayor ng Maynila? Pareha din halos sila ng message ni Senator Grace Poe. Na-mention din nila kung magkano nga ang total remittance sa mga seafarers, no? Which is 5.2 billion US dollars, almost 1/4 of the total 12 million OFWs who are already working overseas, no? So, ibig sabihin, aware ang dating ang dating presidente about the contribution ng ating mga marino sa ekonomiya ng ating bansa. Imagine kung 1/4 ito ang $5.2 billion. We're speaking of dollars here. Engineer. Yes, So dollars. ito ang nagre-represent ng 1/4 ng remittances. Total remittance sa mga OFW. Okay. Imagine that our OFWs are about 12 million, no? Sa iba't ibang parte sa buong mundo. And then, ang ating mga marino ay 400,000 lang yung nasa labas ng bansa. Ngunit ang So, ibig kanilang sabihin, wala pang 1 milyon, wala pang kalahating milyon. Wala pang 1 milyon, o wala pang kalahating milyon. Pero doon sa napakalaki. 12 million, pero ang kanilang contribution, nire-represent ang nila almost kanilang 1/4. remittance ay almost 1/4 na remittance ng buong OFW sa buong mundo. And there is a reason talaga po para ma-appreciate natin at yes. yes, of course. And that's why we should also take care of our seafarers.
Napaka-importante niyan. Ma'am, speaking of the Philippine Seafarers Congress, I understand Congresswoman Emeline Aglipay was Yes. also there. Sino Si- pa ang nanonood? Pero ganito muna, no? Ano to? Yung, Represented ba ito ng iba't ibang mga ahensya ng Ako pamahalaan? natutuwa na nandoon si Senator Grace Poe. Alam mo naman si Senator Grace Poe ay wala pang bahid yung pangalan niya kasi bago pa lang siya sa larangan, no? Kalarangan ng politika. Ng larangan ng politika. At wala pang bahid yung pangalan niya at talaga namang nakikita naman natin sa mga hearing ngayon na talaga napakahusay din, no? At sad to say, hindi ko na lang banggitin ang pangalan, na yung nag-file ng Magna Carta of Filipino Seafarers doon sa Senate ay may problema na dahil sa DAP na yan, no? Sa PDAF. Kaya sabi ko kay Senator Grace po, ma'am, pwede bang i-co-sponsor mo ito o kaya ikaw na mismo talagang mag-sponsor na lang nito sa Senate para naman lumusot ito kasi kahit na I would say sa Congress ay papasa yan. Pero kung sa Senate ay hindi naman papasa, hindi pa rin yung magiging batas. Sabihin, engineer, napakaganda ng pagkakataon na yun. Nagkaroon kayo ng one-on-one discussion. Because parang you are asking her ng mag-co-sponsor, am I right? Yeah, Co-sponsor. co-sponsor. Ditong Magna Carta ng mga seafarers. Sandali lang po. We'll pause for a short break. Magbabalik po kami dahil we'll talk about kahit konti lang, bagamat natalakay na namin ito, what is this? Itong pinupush na Magna Carta for the Seafarers. Standby po kayo. We will... Okay, muli po nagbabalik ang tinig ng Marino and with us, ang ating co-host Engineer Nelson at ang ating panauhin, ang co-organizer po ng Maritime Week Celebration, Ma'am Arian Ramirez. A while ago, I was asking, bakit Engineer, sa ngayon ay kinakausap mo si Senator Grace Poe. You're very happy or very glad dahil Senator Poe was there. Yeah, kasi ako napapasalamat talaga na napaunlakan niya yung aming imbitasyon. Kasi ako kinakabahan na sa bill namin dito sa Magna Carta of Filipino Seafarers sa Senate. Kasi yung dati nag-sponsor, may problema nga dito sa PDAF, no? You're referring to Senator Jingo Estrada. Okay, Yeah, siya ang okay. unang Since nawala siya, parang nag-aalala kayo na sino ang magdadala at magpupush nito sa Senate. And that's why you started talking to Senator Grace po. Yeah. Okay. At saka isisiguro natin na ang mag-sponsor o co-sponsor ng mga batas na to ay yung walang hindi nadadawit sa Mga irregularities. PDAF at saka DAP, no? Kasi alam mo naman nga ngayong panahon na ito, nag-umpisa na talagang nagkalaglagan yung mga iniisip nilang may possibility na magiging presidential. So what was the reaction of Senator po? Is she willing? Senator Poe is very willing to help us in the Senate. Okay, no? it's nice to hear that kasi kapakanan talaga ito ng ating mga seafarers. Anyway, I will ask Ma'am Arian, aside from Senator Grace Poe, Mayor Joseph Estrada, I mentioned about Congresswoman Emeline Aglipay. Who else? Ano mga agencies po ang mga tumulong at nag-participate doon and they were there? Yeah, we had Director Carmelina Velasquez of OWA. We have Mr. Rancho Villavicencio of Maritime Piracy and Humanitarian Response, MPHRP, na malaki po talaga yung tulong sa mga seafarers. And we had, of course, from the manning side naman, we had Spiros Ravanopoulos, who talked about like the history and then talk about technical why we need to go through the trainings, kung ano yung mga different trainings na kailangan talaga and yung mga hindi naman talaga ganun. So, pinaliwanag ni Spiros yung tungkol sa bakit nga nagkakaroon itong conventions, no? Dahil nga sa Titanic, dahil nga sa Herald of Free Enterprise, yung maraming mga maritime disaster na yun ang nagtulak para bumuo ng International Maritime Organization upang ipapatupad itong mga conventions na to na para
ika nga, mabawasan ang mga sakuna sa karagatan. Okay, mga sakuna sa karagatan. Speaking of sakuna, lately, pinag-usapan natin yan dito sa Pilipinas lately. Mayroon tayong mga problema lately na di ba, mayroon lumubog and I don't know what happened. Si Engineer, hanggang ngayon nakikibaka pa para mabigyan ng katarungan yung ating mga kababayan. Going back to the Philippine Seafarers Congress na kaalinsabay ito ng pagdiriwang ng Maritime Week celebration, ano ba yung mga na-discuss ng Engineer? Pinag-usapan? Yun, diniscuss din ni Emilio Naglipay din yung ano ang mga benefits na makukuha nila sa... But this is already stipulated in the Magna Carta. Yeah, Okay. sa Magna Carta, no? Kasi yung Magna Carta of Filipino Seafarers nga, it jives also with International Labor International Labor Organization, yung Maritime Labor Convention. Okay. Where is your venue that time? Saan kayong yung venue ninyo? Sa Loose Wealth. Okay. Loose Wealth is yeah. always your partner. Yeah. Yun ang nabanggit din yun, yung maritime, what is this? Maritime Piracy and Humanitarian Response. Yung bang piracy ay napag-uusapan pa rin ba yan? Because I understand parang nawala na yan sa issue. Mayroon bang mga piracy na nangyayari ngayon? Yes. Medyo nawawala na banda dito sa Somalia kasi nga meron ng mga armed guard at saka nandoon din yung EUNAVFOR, European Naval Forces na nagpapatrolya dyan sa lugar na yan. Pero lumipat sa bandang West Africa naman, doon na naman nagkaroon sa Nigeria at bumalik na naman dito sa Malacca. Okay, so ibig sabihin, before nawala na yan because of this. Pero umalis sila. So ibig sabihin, yung piracy ngayon, na-transfer na doon sa mga binabanggit doon mong sa lugar. West Africa at saka dito sa bandang Malacca Strait, no? Dito sa Far East. Ang gagandahan lang dito sa mga pirates sa Malacca, hindi ang barko ang kinukuha nila. Ang kinukuha nila yung kargamento at mostly yung mga tanker. Ang inaakyat nila, kinukuha nila yung oil, sinasiphon nila, nililipat nila sa ibang barko, and then you can go now. Ibig sabihin, hindi nila Hindi sinasaktan, hindi nag-ransom. Kung halimbawa yung kargamento ay mga food, kukunin nila yung food. Hindi, ang pinakabaganda yung tanker kasi madali ibenta yung crudo at kaya hindi mo naman alam, hindi mo naman masabi na, uy, yun yung crudo. Galing sa barko. Yun yung crudo namin. Paano mo naman malaman kung nasa ibang barko na kinargayan? Bautak din sila, no? Okay. Mas maganda yung ganyang piracy. Okay, during the celebration ba, Engineer Nelson, okay, Ma'am Arian, during the celebration, mayroon bang isang tao doon, isang marino nagsinabi, biktima ako ng pamimirata, but I am a survivor, nakaligtas ako, wala bang mga ganon? Speaking of the piracy that we're Meron discussing. naman. Meron Meron naman. din, Kasi it's more common than what some people think. MPHRP's goal is to actually help those who have been victimized. Kasi pag nabiktima ka ng piracy, syempre, you can't go there na healthy and sound yung mind mo after that. Whether you like it You'll or not, suffer it's trauma. Yes. May trauma. And not only that, even your family. Yes, So they correct. also offer financial assistance to families na naging victims ng piracy. Okay, so, Dalawa kasi problema mo dyan. Yung marino na nandoon na hostage at saka yung pamilya na nandito sa Pilipinas, yung pag-alala nila. pero it's good thing, Engineer. Itong quarter na ito, walang mga reported cases of being itong biktima ng mga pamimirata. Diyan sa Somalia, parang wala ng kaso, Okay. no? Wala Wala nang ng nangyayari. Sa Nigeria, halos ganyan din ang ginagawa nila. Yung kargamento din ang Okay. kinukuha. So, these are all, itong mga pinag-usapan natin ito, nakapaloob ito dun sa Magna Carta ng seafarers, right? No. It is very different. Hindi ito Itong kasama. grupo na to, MPHRP. nagbuo lang talaga sila ng grupo para matulungan itong mga Sariling victims. effort nito. Ibig Sariling sabihin, effort. gastos nila. Siyempre, kapag ikaw ay nagbubuo na isang organisasyon, gastos nila. So, ibig sabihin, sariling nila. It was supported gastos. by a company in the UK. May mga kumpanya din na mga shipping na tumulong sa kanila. May mga ibang organisasyon, iba't ibang organisasyon Okay. din na tumulong sa kanila. Okay. Ano ginawa nila May during mga during the mayayaman celebration? They gave leaflets. They're basically
their presence there was to make people, the seafarers, more aware of their presence, na they exist. So that if wag naman sana, knock on wood, hindi may mapirata, they know where to go. At sana kung mapipirata, ay kausapin na lang yung mga namimirata na wag nyo kaming saktan. Ha? Wag nyo Actually, kaming I think saktan. Siguro, piracy- mayroon seminar na binibigay din dito. May possibility na magbigay sila ng mga seminars para doon sa mga seafarers na dadaan doon sa mga delikadong lugar na yun. Actually, isang course na yan na hindi ka na pwedeng sumakay ng barko kung hindi mo I see. hindi mo kukunin yan. Pero isang course o kaya training na you need to pay? Isang training yan. Yes. You need Na to kailangan pay. mo magbayad. Kaya kailangan mong Pwede bang engineer kukunin i-push mo talaga. na kailangan alisin na yung bayad na yun and then libre na lang to? Total, mayroon naman grupong magtitrain at magbibigay ng ganito Iba rin ang ibang klase din ito. Ang kanila, meron ganyan, no? Na paano iwasan yung mga pirates. Pero more on kapag ka nandyan ang pirata na, kasi yan ang problema yung pamilya at saka yung marino. Okay. Well, ano po pa? Okay. So, napakaganda pala nito. Represented, halos represented ng iba't ibang mga ahensya Yes. ang Maritime Week celebration. When we come back po, pag-uusapan pa rin natin, what is this budol fight? I heard this budol fight last year. Mayroon mga budol fight din. Anong pagkakaiba ng budol fight ito doon sa mga budol fight na nalalaman natin? Ano ba yung budol fight ng marino? When we come back, pag-uusapan natin. Okay, muli po nagbabalik ang Tinig ng Marino, and with us is Engineer Nelson Ramirez, ang ating co-host, and Ma'am Arian, isa po sa ating mga guests. Siya ay isa sa mga co-organizer ng Maritime Week celebration. A while ago siya nasabi ko, what is this budol fight? Paano naman ito naiiba doon sa mga budol fight na nalalaman natin? Paano mag-budol fight ang mga marino? O yan, napakalaking preparation na to. Actually, yung Los 12 talaga nag-prepare dito. Ito na yung pang-8th ata budol fight na nangyayari, no? Buong gabi sila nagluluto. Biruin mo, papakainin mo mahigit 2,000 ka mga marino na nandyan sa Luneta sa araw na yun. So, napakasaya. Maraming pagkain. In fact, hindi rin naubos kahit papano. Kahit natapos na yung budol fight na yun. At yun nga, last year, nilaban sana nila ito sa Guinness Book of World Record. Ngunit hindi rin nanalo. Pinalad na manalo. Hindi naman Anyway, pinalad na manalo. how about this time? Marami pa. What about this time, Miss Arian? Well, sa niyo ba ito? dami ng baka pwede pa rin ilaban. Laban lang, di ba? Wala namang until manalo, di ba? Try and try nga daw. until you Exactly. succeed. Okay. So, ibig sabihin, sa kabuuan dito po sa celebration na ito, ano yung maipagmamalaki natin? Ano yung gusto natin sabihin sa mga marino? Okay, we have this celebration. Ito yung mga na-accomplish natin dito sa celebration na ito. Would you like to react on that, ma'am? Well, sa representing UFS and Tinig ng Marino, we're so proud because during the week, we were able to make the seafarers feel na they're not alone. Kasi I grew up in a seafaring family also. My dad was a seafarer, my brother is a seafarer, my uncles are seafarers. So malapit talaga yung puso ko sa mga marino. And for me, nakaka-frustrate, nakakaiyak minsan kung makikita mo kung paano yung trato. So at least, sa dami ng mga problema ng mga marino ngayon, at least for this time, we were able to dedicate it to them. So, and then ang mga marino naman talaga natin ay talagang may pagmamalaki naman natin talaga sa buong mundo. Okay, engineer kayo po, ano yung pagkakaiba nitong Maritime Week celebration na ito compared sa mga nakaraang Maritime Week celebration? Well, halos pare-pareha lang naman itong araw na to or buong linggo na to ay iniala ito para sa mga marino para maipakita natin sa mga marino na sila ay pinahalagaan naman ng industriya.
Okay, may ibig sabihin, mayroon pagpapahalaga ang industriya sa ating ang mga bansa, marino. ang bansa, Ang gobyerno. ang gobyerno. Oo, dahil malaki, we acknowledge kung ano man yung naitutulong nyo sa paglago na ekonomiya ng ating bansa. But, Engineer, ito na lamang po. Marami tayo rin naririnig na may mga pamilyang na nawawasak kasi nag-abroad yung kanilang mga mahal sa buhay. Dito mayroon ba kayong datos? You are the president of the United Filipino Seafarers. Mayroon ka bang datos na so far magsasabi ako, being the president, na kahit na mayroon mga left and right na mga balita, especially yung nasa land base, pero dito sa mga marino, so far sa latalaan ko, walang ganitong kaso. Pwede bang sabihin na gano'n na walang ganitong kaso? Marami. Hindi natin masasabi yan, no? Pero how do you address this? Mayroon ba kayong ganitong klaseng programa na sinama nyo rin dito sa Maritime Week Celebration? Talagang napakahirap din gawa ng, pero most of the time, no, sinasabi nila yung seaman ang manloloko. Pero sa totohanan lang, kung siguro sabihin mo tatanong mo sa akin, yung ratio, mas maraming yung mga asawa ang nagluloko. Biruin mo, mayroon akong alam na kapitan na naging kasama ko sa barko, ang ipinalit sa kanya, isa lang nga ng motor cab driver, yung tricycle driver. So, ibig sabihin, Yung Engineer... iba, police, yung iba, security guard. Okay, so Engineer, mayroon ba kayong project dito sa celebration na ito na naisip o after ng celebration na ito na naisip na para manatiling buo yung pamilya ng ating mga marino? Mayroon ba kayong program na gusto nyo i-implement para maiwasan yung pagkawatak-watak ng pamilya kahit na nasa malayo sila after 1 year babalik, magiging buo pa rin yung pamilya? Ginagawa namin ito sa pre-employment orientation seminar. Yung bago sila maging marino, no? Nagtuturo kami ng value formation. At saka meron ding mga katulad sa Safe Sharp, merong Seafarers Wife Association. Yeah. Kasi kung halimbawa yung asawa ng seaman ay wala namang ibang maiisip na mapuntahan, maaaring yun doon yun ang maiisip niya na maghanap na siya ng ibang lalaki. Okay, I think that's very good, Ma'am Arian, because the issue of immorality, especially doon sa mga na laging nandiyan. Siguro makaisip tayo ng isang program para at least manatiling buo pa rin. Yung panahon na kayo naghihirap, magkakasama kayo ng masaya ng pamilya mo. Ngayon na may pera na kayo, dapat maging masaya pa rin yung samahan ninyo. I think that's a very good program. If you have that, ano po yun? Actually, right now, I do consultancy for CF Sharp for the Family Center and the Wives Association. That's our target one of our targets is to take care of the welfare of the wives. Kasi one of the reasons na maganda sana magkaroon ng asosasyon yung mga wives is because mahirap maging asawa ng seaman. Hindi ganun kadali na you're taking care of your children samantalang yung asawa mo nasa labas. Nandun na lahat ng insecurities, lahat ng mga problems na hindi na-address ninyo as a couple. So kung may association ng wives, at least you can talk to people who are also undergoing something like that and who can relate. And then doon na kayo, parang you'll pull each other up. So aside from that, we take care of their welfare. We also take care of their moral. Paano dapat confident ka pa din. Ibig sabihin, mayroon ganon klaseng program. Yes, we have, but it's for this, in this case, it's depende sa manning agency. Sana yung mga manning agencies may katulad ng ganung klaseng programa. Kasi, alam mo, Engineer, lahat, no? Alam mo, Engineer, nakakalungkot dahil marami rin tayong mga tinatanggap na ganung klaseng problema na yung asawa niya, nung mag-abroad, hindi na pinadadalahan ng suporta yung kanyang mayroon na ibang kalaguyo. Sana masaya pa rin na mabuo pa rin yung pamilya nila na kahit na nung panahon na ito, nabanggit ko na panahon na walang pera, buo sila. Pero panahon na nagkapera, nagkahiwa-hiwalay yung pamilya. Mas magandang mapakinggan na sa panahon ng hirap, magkasama pa rin sila. Sa panahon ng ginhawa, eto pa rin sila. Okay, we don't have time, Engineer. Thank you so much. And ano po yung message na gusto nyo impart after this Maritime Week celebration, Engineer Nelson? Well, we will be looking forward for the next celebration, next Maritime celebration. So, susunod na September na naman, mas pagandahin pa siguro natin ang ating celebration para sa ating mga marino. Okay, Ma'am Arian Ramirez, please.
Yes, thank you so much sa lahat po ng mga nag-sponsor sa amin. Napakarami pong support na binigay niyo sa amin. Sa mga seafarers po na dumalo sa Maritime Week, maraming salamat po. Last message po, sana po next year hindi na po sana kami masyado makarinig ng question kung dapat tanggalin yung age limit. Yun po yung mga programa na, kaya po marami tayong mga programa ngayon para po pag tumanda kayo, nasa limit na kayo ng age nyo, nasa limit na kayo, you look forward to it. You don't fear it. Okay, So, thank you very much, Ma'am. Arian Ramirez, mga kasambahay. Engineer Nelson, thank you so much. Huwag kayong aalis because when we come back, pag-usapan naman natin. Mapapanood nyo po ang Buhay Mandaragat. Narinig niyo na ba ang salitang tik-tik alaw?